Maulang hapon po sa inyo, Sir Malikmata. Ako nga pala si Lucy. At may kwento lang akong gustong i-share sa inyo. Ito po ay tungkol sa karanasan ko sa isang apartment na minsan ko nang tinuluyan sa Taguig. Taong 2019 yon, noong magkaroon po ako ng trabaho sa lugar na yon. At dahil college graduate naman, ay mabilis din lang akong natanggap sa trabaho. Kumpanya po ng mga makina ang pinagtatrabahuan ko. Maayos naman ang sahod, kaya agad ko ring pinatulan nung malaman kong hiring sila. Nakahanap po ako noon ng isang apartment na tama lang sa akin. May isa yung kwarto, isang banyo, at medyo malawak pa nga ang sala. Yung disenyo niya ay moderno na at aesthetic tingnan na siyang usong-uso ngayon. Bagaman may kamahalan ay pinatulan ko na kasi gusto ko rin yung lugar. May bed frame na po sa kwarto at may cabinet na rin doon. Meron din sa kusina na lagayan ng mga products at may ilan ding mga gamit na mapapakinabangan ko. Akala ko nga ay magiging maayos ang pagtuloy ko doon kasi mukhang buhay na buhay yung apartment dahil sa napiling kulay ng mga pintura noon. Pero kabaligtaran pala ng makulay na itsura noon ang magiging karanasan ko sa lugar. Hindi ko na alam ang petsa kung kailan to nangyari. Basta ang tanda ko lang ay Sabado noon at umuwi akong pagod galing sa trabaho. Sa sobrang pagod ko nga, ay bumili na lang ako ng pagkain sa labas para hindi na magluto pa. Pagkatapos kong kumain at mag-shower, ay ikinandado at isinara ko na lahat ng mga pinto at bintana at dumiretso na rin ako sa kwarto. Pinatay ko ang ilaw at mabilis din akong nakatulog. Ilang oras pang lumipas nang maalimpungatan ako. Sobrang lamig po kasi, pero hindi lamig ng aircon, kundi lamig ng parang sahig na lumalapat sa likod ko. Nagtaka po ako at nagmulat ng mga mata. Pakiramdam ko kasi ay nasisikipan ako at naiinitan din. Noon pong magmulat ako, ay siyang pagtataka ko nang matagpuan ang sarili sa ilalim ng kama. Nasa may bandang gitna pa ako at nakahiga na parang sa patay. Straight na straight ang katawan at ang mga kamay ay nasa gilid pa ng katawan ko. Mabilis akong gumapang noon paalis sa ilalim ng kama at binuksan ang ilaw. Hindi ako makapaniwala na nangyari yon at hindi ko rin lubos maisip kung paano nangyari yon. Sa pagkakaalam ko naman, ay sa tanang buhay ko ay hindi ko pa man lang nararanasang maglakad ng tulog o yung sleepwalking kung tawagin. Ayoko nang mag-isip nun kasi may pasok pa rin ako kinabukasan, kaya bumalik na lang ako sa pagtulog. Siguro ay 3 araw lang ang nakalipas, ay nangyari na naman yun sa akin. Muli akong naalimpungatan ng madaling araw at naramdaman na parang nasa ilalim na naman ako ng kama. Yun nga lang, ay medyo may nabago sa posisyon ng katawan ko. That time ay straight pa rin akong nakahiga. Pero yung mga kamay ko ay nakapatong sa tiyan ko. Parang sa posisyon pa rin ng patay. Gumapang ulit ako noon at napainom pa nga ng tubig sa kusina dahil sa lubhang pag-iisip. Hindi ko alam kung paano ako napadpad sa ganong sitwasyon. Pagkatapos noon, ay 2 araw lang ulit ang lumipas at nangyari na naman yun, Sir Malikmata. Hanggang sa mas lumala pa nga. Minsan na naman akong nagising ng madaling araw at nasa ilalim na ako ng kama. Gagapang na sana ako paalis nang matanaw ko sa may kanang bahagi na may naglalakad. Mapuputla at nabubulok na mga paa. Mahahaba ang mga kuko at basang-basa. May mga tubig pa sa dinadaanan niya. Humihinga na ako noon ng malalim at nanatili ako sa ilalim ng kama. Takot na takot po ako habang pinagmamasdan yung paa. Hanggang sa bigla na lang yung dumungaw sa ilalim. Kaya napasigaw ako sa takot. Nakita ako ang itsura ng nilalang na yon. Babae siya na magulo ang buhok at maputla. May sugat ang ilang bahagi ng katawan at basang-basa. Pilit niya akong inaabot at maya-maya ay bigla na lang niyang hinila ang ilang hibla ng buhok ko. Nasa kalagitnaan ako ng pagwawala nang bigla na naman akong magising. Tila ba panaginip lang yon? Noong magising ako, ay nasa ilalim po ako ng kama
kaya mabilis akong gumapang palabas at halos umiyak ako sa takot. Pagod na pagod ang katawan ko ng mga oras na yon. Ang sabi ko pa sa sarili ko, hindi ko nakakayanin kung mauulit pa yon. Pakiramdam ko kasi ay nasa bingit ako ng kamatayan o may gustong pumatay sa akin. Kinabukasan din nun ay naghanap ako ng bagong apartment. Pabor naman sa akin yung nahanap ko dahil mas malapit yun sa pinagtatrabahuan ko at may nakasama din akong katrabaho. Naging maayos naman po ako doon sa bagong apartment at nakapagpahinga na rin ako ng mabuti. Pero from time to time ay hindi pa rin mawala sa isip ko yung unang apartment na tinuluyan ko doon sa Taguig. Iniisip ko kung sino yung babaeng nagpapakita sa panaginip ko ron at anong kailangan niya sa akin. Samantalang naaawa din naman ako sa bagong titira doon at mabibiktima ng babaeng yon. Hanggang dito na lang po, Sir Malikmata. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong kwento ko at sana ay mapili nyo itong ibahagi sa mga tagapakinig nyo. Magandang hapon po sa inyo, Sir Malik. Ako nga pala si Naya at may isi-share lang ako sa inyo. Ito po ay personal na karanasan namin ng pamilya ko sa Kababalaghan. Taong 2013 pa po ito nangyari. Nakatira pa kami nun sa probinsya. Ang kasama ko nun sa bahay ay si ate, si mama at si lola. Samantalang ang papa ko po ay nasa Metro Manila at nagtatrabaho. Pinalaki kami ni na mama at lola na palaging maniniwala at susunod sa mga pamahiin, which is normal na nga sa mga matatanda. Kahit pa nga yung minsang pinaniniwalaan nila ay mukhang hindi naman talaga po pwedeng mangyari sa totoong buhay. Pero kung minsan nga pala ay kailangan din nating buksan ang mga tenga natin para sa mga pamahiin dahil ang ilan sa kanila ay maaaring magkatotoo. Ito ay buwan ng Pebrero nangyari. Nagpaalam si ate sa amin isang hapon na pupunta lang daw siya sa bahay ng isa niyang kaibigan at dadalo sa burol. Namatay po kasi ang kapatid niyang babae na noon ay nasa 3 baitang pa lang sa elementarya. May sakit po sadya yung bata. Pinayagan naman si ate ni na mama at lola. Basta pinayuhan na maaga lang daw umuwi. At bago nga umuwi ay huwag kalimutang magpagpag o yung dadaan muna sa ibang bahay bago tumuloy sa bahay namin. Dahil ang paniniwala ng mga matatanda ay kapag daw hindi ka nagpagpag ay susundan ka ng kaluluwa nung namatay. Sumang-ayon lang nun si ate at umalis na. Lumipas ang oras hanggang sa dumating na po ang 7:00 ng gabi. Umuwi sa bahay nun si ate at naabutan kaming nasa sala at nanonood ng balita. Nung oras na nakapasok si ate sa bahay ay tinanong agad siya ni na lola kung nagpagpag ba raw siya at tumangulang si ate at dumiretso na sa kusina para kumain. Matapos niyang kumain ay pumasok na po siya sa kwarto namin at maya-maya ay sinundan ko na rin siya doon. Magkasama lang po kasi kami ni ate sa isang kwarto pero magkaiba ang kama namin. Noong makapasok ako ay nakita akong nagbibihis si ate. Aakyat na sana ako nun sa kama nang marinig ko siyang magsalita. "Uy Naya, hindi talaga ako nagpagpag. Dumiretso na ako ng uwi. Gabi na kasi at wala na rin naman akong dadaanan." Nanlaki pa ang mga mata ko nun kay ate at tinanong siya kung bakit niya sinuway sina lola. Tiyak na kapag nalaman nila yon ay pihadong magagalit sila. Sinabi naman ni ate sa akin na hindi raw tunay yung pagpag at paniniwala lang daw ng matatanda ang bagay na yon. Humiga na lang siya sa kama niya at nagpahinga at ako naman ay hinayaan na lang siya at pumunta na rin sa higaan ko. Fast forward po. Pasado 2:00 yun na madaling araw. Bigla na lang akong nagising ng sumigaw ng pagkalakas-lakas si ate. Yung sigaw ata niya ay dinig sa buong kabahayan. Kaya mabilis na nagtatakbo papunta sa kwarto namin sina mama at lola. Pilit nilang ginising si ate dahil sumisigaw siya habang natutulog. Mukhang nananaginip ng masama. Ilang minuto pa po bago tuluyang nagising si ate.
At noong magising nga siya, ay hinihingal siya at hindi magkamayaw. Hindi sinabi ni ate yung tungkol sa panaginip niya sa amin, pero nahahalata akong natatakot siya. Pero hindi ko alam kung anong kinatatakutan niya, Sir Malik. Kinabukasan ay pumunta sa 4-piece si Mama, habang kami naman ni Lola ay nagluluto ng tanghalian sa kusina. Si ate naman ay nasa banyo at naliligo. May lakad po kasi siya pagkatapos kumain ng tanghalian. Habang nagluluto kami ni Lola, ay bigla na lang naming narinig na may lumagapak sa banyo at gano'n na lang ang gulat namin nang sumigaw na naman si ate. Halos magkandadapa po kami ni Lola noon, mapuntahan lang siya sa banyo. Nakita namin siyang nakasalampak nun sa sahig at sumisigaw ng may bata. May itinuturo siyang sulok ng banyo, pero wala naman kaming nakikitang bata ron. Nilapitan ni Lola si ate at pilit po siyang pinakalma. Sa takot nga niya ay wala na siyang pakialam kung wala siyang saplot. Tinanong siya ni Lola kung anong nangyayari sa kanya at doon nga inamin ni ate na may nakita raw siyang bata sa banyo at nakangiti daw sa kanya. Iniisip nun ni Lola kung sinong bata, pero hindi rin naman kami malinawan, kaya inalalayan na lang namin pabalik sa kwarto si ate. Kinagabihan ulit ng araw na yon, ay ako naman ang nakaranas ng nangyari sa kapatid ko. Hating gabi, 12:30, nang makaramdam ako na bumibigat ang puson ko at kailangan ko pong umihi. Medyo madilim nun sa kwarto, pero may nagsisilbi namang liwanag mula sa streetlight na katapat ng kwarto namin. Ilaw na dumadaan sa bintana. Nagkukusot pa ako ng mga mata ko noon nang mapatingin ako sa gawin ni ate at halos dumagapak ako sa kama nang may nakita akong batang nakapatong sa kanya. Ang itsura ng bata ay maputi, nakasuot ng pink na bestida at nakangiti kay ate. Maya-maya ay bigla siyang lumingon sa akin at naglaho na parang bula. Doon lang ata nag-sink in sa akin yung nangyari at saka lang ako napasigaw. O diba, parang siraulo lang. Nagising si ate dahil sa akin at nagpunta rin sina mama at lola sa kwarto. Tinanong nila ako kung anong nangyari at sinabi ko sa kanila yung tungkol sa batang nakapatong kay ate. Doon na ata nakabuo ng ideya si lola at sinabi ito kay ate. Hindi ka nagpagpag ano? Umamin na nun si ate at sinabi sa amin na yung batang nagpapakita sa kanya sa bahay at sa kwarto ay siya ring bata na kapatid ng kaibigan niya. Yun pong namatay. Siguro daw isa sa mga rason kung bakit siya sinundan ng bata ay dahil talagang malapit daw sa kanya yun noong nabubuhay pa at siya palagi ang gustong kalaro kapag pumupunta siya sa bahay nila. Hindi na nagalit nun sina mama at lola kay ate, pero kinabukasan din ay nagdala sila ng albularyo sa bahay at pinaalis ang kaluluwa ng batang babae. Nagtirik din po ng mga kandila sa kwarto at sa labas ng bahay namin bilang pakikiramay namin at siguro pakikiusap na rin doon na tantanan na kami. Ilang araw din ang lumipas at hindi na po muling nagpakita sa amin yung bata. Sana lang ay masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Alam kong pamilyar na kayo sa mga kwentong involve ang doppelganger o yung nakita nyo ang isa sa mga kakilala nyo pero kakaiba ang ikinikilos at sinasabi. At oras na nakita nyo na yung totoong tao ay doon mo lang malalaman na kaya pala kakaiba ang ikinikilos nila ay dahil hindi sila yung na-encounter mo. Ang kalimitan sa mga ganito ay mabilis lang na pangyayari. Kadalasan ay makakasalubong mo lang at maya-maya ay mawawala na. Pero ni minsan ba ay naisip nyo kung anong mangyayari kapag itong mismong doppelganger ay nakatira sa bahay ninyo? Tungkol po dito ang kwento ko sa inyo ngayong araw. Tungkol ito sa minsang naranasan namin sa dati naming bahay sa Bulacan. May bahay kami ron noong bata pa ako na namana pa ni tatay sa mga magulang niya. At dahil nga may katagalan na,
ay ang disenyo po niya ay pangsinauna. Gawa siya sa matibay na kahoy. May ikalawang palapag yung bahay at mayroon ding magandang hagdan at 4 na mga kwarto. 2 sa itaas at 2 naman sa ibaba. Ang pinakamalawak na parte ng bahay ay ang kusina at sala. Doon kami kadalasang nakatambay. Ang labas naman ng bahay ay may iba't ibang mga halaman at mga punong kahoy na paboritong tambayan ni nanay. Hindi rin naman kami sobrang layo sa mga kapitbahay. Tama lang ang distansya para makachismis si nanay. Hindi na yun ang una naming bahay. Bago yun ay may nauna pa po kaming tinirhan. Bale, 4 kaming magkakapatid. 2 lalaki na magkasama sa isang kwarto sa taas. Yung ate ko na may sariling kwarto sa baba, nakatabi rin ng kwarto ko. Kaming 2 ni ate ang pinakamatanda sa aming magkakapatid. Ilang taon din lang ang pagitan namin sa isa't isa. Kaming lahat ay komportable sa mga unang buwan namin dun sa bahay. Hanggang sa may nangyari dun na hindi namin inaasahan. Para bang hinintay lang kaming maging payapa sa bahay bago kami dapuan ng kamalasan. Isang umaga, nasa labas ako at tinutulungan si nanay sa pagtatanim. Kasama ko si ate at yung 2 naming mga kapatid na lalaki ay naglalaro sa loob ng bahay. Si tatay po ay nasa trabaho. Habang abala kami sa pagtatanim, ay nagtaka kami nang magtatakbo na lang bigla yung mga kapatid ko papunta kay mama. May dala-dala silang isang kutsilyo na ikinagulat namin. Sa edad kasi ng mga yon, ay hindi pa namin sila hinahayaang humawak ng mga ganong kasangkapan. Kaya agad yung kinuha ni nanay sa kanila at galit na tinanong yung 2 kung bakit ginagawang laruan yon, gayong pwede silang madisgrasya. Nagkatinginan yung 2 kong kapatid at sinabi kay mama na, "Hindi po ba't sinabi niyong ikuha namin kayo ng kutsilyo?" Nagkatinginan pa kami ni ate nun at nagtataka sa sinabi ng 2 hanggang sa ipaliwanag nila kay nanay na habang naglalaro sila sa sala ay nakita nila si nanay na nakatayo malapit sa kanila. Inutusan daw silang kumuha ng kutsilyo sa kusina pero noong makabalik sila ay wala na si nanay sa may sala. Kaya hinanap nila at naabutan niyang kasama namin sa hardin. Litong-lito po kami nun dahil hindi pa naman pumupunta sa sala si nanay at lalong-lalo nang hindi niya uutusang kumuha ng kutsilyo ang mga bata. Pero pinalampas na lang niya ang pangyayaring yon dahil unang beses pa nga lang. Hanggang sa ako naman ang nakaranas nun. 8:00 yun ng gabi. Nasa kwarto ako at nag-aaral habang ang mga kasama ko ay nasa sala at nanonood ng TV. Hindi ako maaaring makisama sa kanila dahil may exam pa kami sa susunod na araw. Habang nakatalikod ako noon sa may pinto, ay narinig kong may pumasok. Alam kong si ate yon dahil sa pabango niya, kaya po nilingon ko siya at nakita kong nakangiti siya sa akin. Sobrang nakakailang yung ngiti niya dahil sobrang laki nun at hindi pa siya kumukurap. Pirmi lang siyang nakatayo at nakangiti sa akin. Tinanong ko siya kung bakit doon siya pumunta sa kwarto ko. Wala naman siyang gagawin doon. Pero sa halip na sumagot, ay naglakad lang siya papunta sa kama ko at umupo doon. Nakatitig at nakangiti sa akin. Sorban, ang weird niya noon. Kaya napailing na lang ako at inisip na pinagtitripan na naman ako ng ate ko. Ilang minuto pa akong nakipagtitigan kay ate nang makaramdam ako ng uhaw. Kaya iniwan ko si ate sa kwarto at didiretso sana sa kusina. Pero nagulat ako nang makita si ate sa sala, katabi ni nanay at nanonood. Putlang-putla ako noon at tinanong ko siya kung kailan pa siya nakalabas sa kwarto ko. Tinanong naman niya ako kung anong gagawin niya sa kwarto ko. May kwarto siyang kanya. May iyak na ako nun sa takot, lalo na nang maalala ko yung nilalang na pumasok sa kwarto ko. Nakahalata na ata si nanay, kaya tinanong nila ako. Naikwento ko yung nangyari at sinamahan nila akong pumunta sa kwarto. Pero wala na dun yung kamukha ni ate. Alam ni nanay na hindi ako nagbibiro nun dahil nangingilid na rin ang mga luha ko.
Noong gabing yun ay doon ako pinatulog ni nanay sa kwarto ni ate. Hindi pa doon tumigil yung nangyayari. Minsan ay nakita rin ni nanay si tatay sa kalagitnaan ng gabi sa may labas ng bahay. Nagising kasi si nanay na wala si tatay sa tabi niya, kaya inakala niyang siya talaga yung nasa labas dahil nakangiti pa raw sa kanya. Pero maya-maya ay nalaman niyang nasa banyo lang pala si tatay at hindi raw siya yung tao sa labas. Muli pa rin na-experience yun nung dalawa naming mga kapatid. Hanggang sa magpasya na sina nanay at tatay na ipabless yung bahay. Sir Van, mabuti na lang at tumigil na yung manggagaya o yung kung anumang elemento ang nanggugulo sa amin sa bahay na yon. Matapos ang blessing, ay bumalik sa katinoan ng bahay. Pero umalis din kami doon, ilang taon lang ang nakalipas dahil nakabili sina nanay at tatay ng bahay sa Pampanga kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Nandoon pa rin yung bahay at binibisita pa rin namin paminsan-minsan. Hindi pa rin nawawala ang takot namin doon. Pero kahit papano ay magaan na rin sa dibdib namin. Lalo na kapag iniisip na tapos na yon at hindi na mauulit pa. Hello po, Sir Van. Ako nga pala si Cross. Nickname ko lang yan, pero babae po talaga ako. Gusto ko lang magbahagi ng kwento sa inyo. Nangyari po ito sa dating apartment na tinirhan namin ng kaibigan ko. So, may best friend ako na tawagin na lang nating Gigi. Si Gigi ay kaibigan ko na simula bata pa lang. Magkaparehas kami ng mga interes sa mga bagay-bagay at maging ng kursong tatahakin sa kolehiyo. Parehas naming gustong maging profesional na psychiatrist. Hindi kami magkaklase nung elementarya, pero noong high school hanggang sa kolehiyo ay nasa same class kami. Parehas kaming sa probinsya nakatira at kinailangan pa naming lumuwas sa syudad para sa pangarap naming universidad. Magkasunod din po kaming nag-take ng entrance exam at parehas din kaming pumasa. Dahil nga malayo ang bahay naming dalawa, ay humanap kami ng apartment na malapit sa university. Nakakita kami noon ng may kalakihang apartment kung saan ay may 2 kwarto. May malawak na kusina at tama lang ang laki ng sala. Sapat na yung lugar sa aming dalawa ni Gigi. Yung apartment namin ay may mga kapitbahay din at kalimitan pa nga ay buong pamilya ang nakatira. Noong lumipat kami doon, ay agad naming iniayos sa mga gamit namin at namili na rin kami ng sarili naming mga kwarto. Wala namang lamangan na nangyari dahil magkasing laki lang naman ang mga yon. Ilang araw pa kaming nagpahinga ron bago dumating ang pasukan. Noong magpasukan na, ay madalas kaming wala ni Gigi sa apartment. Bumabalik lang kami kapag gabi o di kaya ay kapag walang pasok. Since magkaklase nga kami, ay parehas din kami ng schedule. Ang pagkakaiba nga lang namin ay classroom officer ako, samantalang si Gigi ay ayaw ng ganong responsibilidad. Isang beses nagpatawag ng meeting ng mga officer sa university. Wala kaming pasok noon, kaya naman tinatawanan pa ako ni Gigi dahil yung pahinga ko raw ay ipupunta ko pa sa school. Nakasimangot pa ako nung umalis, habang si Gigi ay naiwan sa bahay. Ilang oras din ang itinagal ko ng araw na yun sa school. Nagkaroon lang ng munting pagpupulong para sa acquaintance party na isasagawa na tumagal din ng halos 2 oras at karagdagang 1 oras para sa mga iba pang inutos ng mga nakatataas na officers sa amin. Matapos ang pagpupulong, ay dumiretso na po ako ng uwi. Bumili pa ako ng milk tea noon para pasalubong kay Gigi. Pero noong makauwi ako, ay nakita ko siyang nasa labas ng bahay namin. Sa labas ng gate at nakaupo sa may bench doon. Walang cellphone at parang hindi mapakali. Mukha siyang nakahinga ng malalim nung makita ako. Tinanong ko siya noon kung anong ginagawa niya sa labas ng bahay. At sinabi niya sa akin na may 2 raw bata sa loob ng apartment namin. Naguluhan ako noon dahil halos mabulol siya sa pagkukwento. Sobrang bilis ng pagsasalita niya at halatang nagpapanik.
Kaya pinakalma ko pa siya noon at sinabihang dahan-dahanin ng pagsasalita dahil hindi ko maproseso ang gusto niyang sabihin. Doon ay naikwento niya sa akin na noong makaalis daw ako ay nasa sofa lang siya at gumagala sa YouTube. Habang nagpapahinga raw siya, ay nakarinig siya ng mga yabag ng mga paa na parang pagmamay-ari ng mga bata. Tila tumatakbo raw ang mga yon sa loob ng bahay. At hindi lang yon, dahil tumatawa rin daw po sila. Noong tumayo raw si Gigi para hanapin ang mga yon, wala siyang nakita. Hanggang sa may marinig daw siyang tumatawa sa kwarto ko, kaya nagtungo siya doon. At ganun na lang ang gulat niya nang may makitang dalawang batang lalaki na nakabigti sa kisame. Parang kambal ang mga yon. Nakasuot sila ng parehas na pantalon pero magkaiba ang kulay ng mga damit. Hindi raw sila gumagalaw, kaya tinitigan sila ni Gigi at pinoproseso ang nangyayari. Kinuskus pa raw niya mga mata, pero nang magmulat siya, ay nakita niyang nakamulat na ang mga mata ng kambal at nakatingin sa kanya, kaya nagtatakbo na siya palabas ng bahay. Noong matapos magkwento si Gigi, ay sinamahan ko siyang muling pumasok sa bahay. Tahimik naman doon, pero ewan ko ba, parang mabigat na ang pakiramdam sa loob. Pumasok kami sa kwarto ko at nakakita kami ng mga bakas ng maliliit na sapatos sa bedsheet ko. Para bang may mga batang umapak doon at naglaro. Noong makita yun ni Gigi, ay mas lalo siyang natakot at napakapit pa sa akin. Kinagabihan ay nagdasal pa kami at nagtirik ng kandila sa may pintuan ng bahay at sa may kwarto ko, in case na may nakatira dong iba maliban sa aming magkaibigan. Nung gabi ding yun ay nilagnat ng pagkataas-taas si Gigi at sinabi niyang nagpapakita raw yung dalawang bata sa panaginip niya. Kinabukasan ng araw na yon ay nag-request kami sa may-ari ng apartment na kung pwedeng makalipat sa ibang apartment, pero doon pa rin sa kahanay nung sa amin para hindi na kami lumayo pa. Mabuti na lang talaga at pinayagan kami. Hanggang ngayon ay dito po kami tumutuloy sa bago naming nilipatan at maayos naman na kami simula nang makalipat. As for sa naiwan naman naming apartment, ay wala nang tumira doon simula nang umalis kami. Pero may mga kapitbahay kaming nagsasabi na kung minsan ay may naririnig daw na mga batang umiiyak at nag-iingay doon sa kalagitnaan ng hating gabi. Magandang umaga po sa inyo, Sir Van. Ako nga pala si Chris at nakatira ako sa isang apartment sa Maynila. Hindi ko na sasabihin yung eksaktong address ng lugar. Nangyari po ito taong 2018. Nangupahan po ako sa isang apartment dito sa Maynila dahil isa akong college student at malayo ang bahay namin sa school na pinapasukan ko. Kailangan ko kasi talagang maging independent dahil hindi naman ako pwedeng mamasahe pa papunta sa school galing sa bahay namin. Dahil talagang malaki ang magagastos ko. Kaya naghanap ako ng apartment at sa Maynila nga ako nakahanap. Affordable naman siya at pasok din sa budget ko. Kaya hindi na ako nag-alinlangan na tumuloy dito. Dahil bukod sa maganda na ito, ay malapit din lang sa school ko. So yung mga kwarto ay magkakadikit lang. Yung unang kwarto ay may pamilyang nakatira. Tapos yung pangalawa ay wala. Yung pangatlo ay yung nirentahan ko. Tapos yung mga kasunod na kwarto ay may mga nangungupahan na rin. Pagkalipat ko pa lang, ay inayos ko na agad yung mga gamit ko. Bumili pa nga ako noon ng mga room decorations para naman hindi magmukhang malungkot ang kwarto ko. May mga pailaw pa nga yun na binubuhay ko tuwing gabi. May ilan din akong mga binago. Yun bang mga paborito kong kulay at mga picture frames na isinabit ko lang kung saan saan. Tuwing umuwi ako sa hapon, ay masaya naman ako dahil nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan. Then kapag umuwi naman ako sa apartment ko, ay nanonood lang ako ng mga movies sa cellphone ko para magpahinga at maya-maya ay mag-aaral na ulit.
Hindi ko na rin kasi masyadong pinipressure ang sarili ko dahil baka ako ang unang bumagsak kesa sa mga grades ko. Ang gusto ko lang ay yung balanse ang oras ko sa pag-aaral at pag-enjoy. So makalipas ang ilang araw na pagtira ko roon, ay may napapansin na talaga akong kakaiba, Sir Van. Kasi every night ay may naririnig akong kumakatok o parang may kumakalabog sa pader o dingding ng pangalawang kwarto. Ang mas ipinagtataka ko pa ay wala namang nangungupahan doon, kaya imposibleng may kumatok tuwing hating gabi. Hindi ko alam kung naririnig din yun ng mga nangungupahan sa unang kwarto. Pero habang patagal ng patagal ay mas kinikilabutan na talaga ako. Isang gabi noon, late na rin akong nakauwi dahil may project pa kaming tinapos noon ng mga kagrupo ko. Habang naglalakad ako sa koridor at nung mapatapat ako sa pangalawang kwarto, ay may naririnig akong parang naglalakad sa loob nito. Yung lakad ay parang pabalik-balik lang. Tapos palakas ng palakas yung mga yabag ng paa na parang lumalapit sa pinto. Maya-maya ay tumigil na ito. Kaya mas inilapit ko pa ang tenga ko sa pinto para mas marinig ko pa ang nangyayari sa loob. Pero nagulat ako nang parang may sumuntok sa pinto galing sa loob ng kwarto. Kung wala ngang pinto na nakaharang, ay malamang natamaan na ang mukha ko. Sa sobrang gulat ko noon ay napaatras ako, Sir Van. Then noong aalis na sana ako, ay napansin kong mayroong padlock yung pinto ng pangalawang kwarto. At noong tinry kong buksan, ay talagang kailangan ito ng susi. Hindi na ako nagtagal doon at bumalik na ako sa kwarto ko. Sa sobrang kaba ko nga noon ay inilak ko yung pinto ng kwarto ko at nagluto na ng aking hapunan. Nagluto nga pala ako noon ng pritong manok, Sir Van. Siyempre may natapos na naman akong isang project. Kaya gusto ko rin bigyan ng reward ang sarili ko. Noong matapos akong makaluto, ay kumain lang ako at hinugasan yung mga pinggan na ginamit ko. Mga 9 PM noon, habang inaasikaso ko yung ilang mga gamit ko, ay narinig ko na naman yung mga kalabog sa pader ng kwarto ko. Nag-iingay na naman yung kung ano man ang nasa loob ng katabing kwarto ko. Noong mga oras na yun ay lumapit na ulit ako sa pader at idinikit yung tenga ko roon. Sinusubukan ko kasing intindihin kung ano man yung nangyayari sa kabilang kwarto. Dahil kung ikaw ang makakarinig ay talagang parang ibinabato yung mga gamit doon. Maya-maya ay biglang tumigil yung ingay. At doon talaga nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan. Nung may biglang narinig akong parang sumisigaw sa kabilang pader, Sir Van. Pero ang mas kinatakot ko pa noon ay parang katapat ko lang ito ng mukha at kung walang pader ay halos magkaharapan na kami. Sobrang lakas ng sigaw. Talagang nanigas ako nung mga oras na yun sa kinauupuan ko. Pagkatapos ng mga sigaw ay bigla nitong sinuntok yung pader, Sir Van. Yung parte na nasa tapat mismo ng mukha ko. Doon na ako napabalikwas at napasigaw din. Sobrang takot na takot ako noon. Kaya humiga na lang ako sa higaan na malayo sa pader na nakakonekta sa kabilang kwarto. Pagkatapos ay pinilit kong makatulog. Kinabukasan ay hindi ko na talaga mapigilan ng curiosity ko. Kaya naman ay pinuntahan ko na yung may-ari ng apartment na inuupahan ko. Ang sabi niya ay talaga raw noon pa ay may nag-iingay na sa loob ng pangalawang kwarto. Pero wala naman daw tao doon. Pinaupo pa nga ako noong matanda habang nagkukwento, Sir Van. Yung dati raw kasing nangungupahan doon ay mag-asawa. Pagkalipat na pagkalipat pa lang daw doon ay napapakinggan na nilang palaging nag-aaway yung mag-asawa. Nagsisigawan daw. Tapos kung minsan ay parang nagsasakitan na. May isang araw daw doon na hindi makakalimutan ng may-ari ng apartment. Isang umaga raw kasi ay ibinalik noong lalaki yung susi ng pangalawang kwarto at ibinigay na rin yung huling bayad. Hindi na raw niya tinanong kung nasaan yung asawa nitong babae dahil ang akala raw niya ay nauna na ito sa sasakyan ng mga ito. Pagkatapos daw noon ay nakapadlock na ang pangalawang kwarto noong binisita niya. Kaya naman daw ay hindi na niya muna binuksan. Pero makalipas daw ang ilang araw
ay nagrereklamo na yung mga katabing nangungupahan sa iba pang kwarto. Palagi raw kasing may nag-iingay sa kabilang kwarto at palaging may kumakalabog at sumisigaw sa may pinto at sa pader. Kaya naman daw sinamahan siya nung asawa niya para tingnan yung pangalawang kwarto. Pero pagbukas pa lang daw nila ng pinto ay napakasangsang na agad ng amoy ng paligid. Nasuka pa nga raw po yung may-ari noon, lalo na noong nakita yung katawan noong babaeng asawa ng lalaki. Sa sobrang baho raw nito ay napakarami ng mga uod na gumagapang sa sahig at sa kama sa loob ng kwarto. Ang itsura raw noong babae ay nakagapos daw at may crack yung leeg at ulo. Napaiyak pa nga raw po sa awa yung may-ari ng apartment at saka lang nila nalaman na kaya nag-iingay ang multo sa kabilang kwarto ay para makita yung katawan niya at mabigyan ng katarungan yung pagkamatay niya. Ang hinala nung iba na yung pag-iingay daw sa pader ay inuuntog ng babae ang ulo niya rito at sigurado silang ganoon din ang ginawa nung asawa nito kung bakit ito namatay. Nahanap daw yung lalaki at naipakulong. Hindi sila sigurado kung anong naging hatol doon. Pero palagi pa rin daw silang nagtitirik ng kandila para sa babae. Pero kahit anong dasal daw ang gawin nila, ay patuloy pa rin nagmumulto yung babae, Sir Van. Kahit naman siguro ganun ang mangyari sa akin, ay hindi rin ako matatahimik. Simula daw noon ay hindi na nila pinaupahan yung pangalawang kwarto. Natakot na rin daw kasi silang mangyari yung nangyari sa babae. Noong narinig ko nga yung kwento, ay napaiyak din ako. At pagka-uwi ko ay dali-dali akong nagtirik ng kandila sa tapat ng pangalawang kwarto. Siguro kahit sa kaunting dasal ay magkaroon ng kapayapaan yung kaluluwa ng babae. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po sa pagbabasa. Hello po, Sir Van. Ako nga pala si Joy. Isa po akong estudyante sa isang university sa Batangas. Hindi ko naman na problema ang matutuluyan dahil malapit lang din ang university na pinapasukan ko sa aming bahay. Malayo talaga noon ang bahay namin sa school. Pero noong may biniling bahay ang mga magulang ko, ay nagdesisyon sila na mas maganda raw kung ang mapipili namin ay yung malapit na sa school. Para hindi na namin kailangan gumastos para sa pamasahe. Kailan lang namin nabili ang bahay na tinitirhan namin ngayon. Masasabi kong noong una ay komportable naman ako sa bahay dahil bukod sa malinis ang paligid ay may kalakihan din. Yung bahay ay may 3 kwarto. Yung unang kwarto ay kina mama at papa. Yung pangalawang kwarto naman ay sa akin. Then yung ikatlong kwarto ay tambakan lang namin ng mga gamit na hindi na namin nagagamit. Nalaman agad namin na tambakan yon dahil pagkalipat pa lang namin doon sa bahay na yon ay marami na ring mga gamit sa loob ng kwartong yon. Puro alikabok na rin ngayon, tapos maraming sapot ng mga gagamba. Yung kwarto na yon ay katabi pala ng kwartong tinutulugan ko. Bale kapag sumigaw ka roon sa ikatlong kwarto ay dinig na dinig sa kwarto ko. So, nangyari ito bago kami magkaroon ng exam, Sir Van. Wala noon ang mama at papa ko sa bahay dahil umattend sila sa kasal noon ng kanilang kaibigan. Sinubukan naman nila akong isama, kaso ang sabi ko kailangan ko pang mag-review at kailangan ko na rin maipasa yung mga projects ko pa dahil malapit na rin ang deadline. So, ang natatandaan ko noon ay kumakain ako ng mga chichirya at umiinom ng soft drinks habang nagre-review. Minsan lang naman ako kumain ng mga ganito dahil palagi akong pinagbabawalan ni na mama at papa. Alam nyo na. Pero minsan talaga ay napakahirap iwasan ng ating mga cravings. So habang nagsusulat ako at kumakain ay parang may bumukas na pinto na katabi rin lang ng kwarto ko. Nagtaka pa nga ako noon kasi ako lang naman ang tao sa bahay. Pero noong una ay inisip ko na lang na baka nabuksan lang ng hangin. Dahil nung mga oras na yun ay malakas din ang hangin sa labas. So bumalik ulit ako sa pagsusulat. Hindi pa nakakalipas ang ilang minuto ay may bigla namang kumalabog sa kabilang kwarto.
Sure na sure akong nanggaling yun sa ikatlong kwarto, Sir Van. Nung mga oras na yun ay nagmadali na akong lumabas. Naisip ko kasi noon na baka may taong nakapasok sa bahay. O di kaya ay nakapasok na naman sa bahay namin yung aso ng kapitbahay. May aso kasi ang kapitbahay namin na palagi kong nakikita sa loob ng bahay na nilipatan namin. Hindi siguro yun pinapakain ng may-ari nito, kaya kung saan-saan na lang nagpupunta. Pagkalabas ko pa lang ng kwarto ko, ay nagpunta ako sa sala. Ganun pa rin naman ang itsura ng sala, kagaya nung iniwan ko yun kanina. Wala namang nagalaw. Sunod noon ay pumunta ako sa lababo at kagaya sa sala, ganoon pa rin ito. Doon naman sa kwarto ni na mama ay nakasarado ang pinto. Noong wala akong makita at babalik na sana ako sa kwarto ko, ay doon ko napansin na nabuksan yung ikatlong kwarto, Sir Van. So nagulat din ako noon kasi nakina mama at papa ang susi ng kwartong yon. Kaya imposibleng mabuksan ito ng kahit sino. Pero naisip ko na lang noon na baka may kinuha roon si na mama at papa. Tapos nakalimutan lang isara ang pinto. So ang ginawa ko, nilak ko yung pindutan sa loob ng doorknob. Dahil ang susi naman noon ay nakila mama at papa. Kasama nung susi ng sasakyan namin. Pagkatapos kong ilak yung doorknob, ay isinara ko na yung pinto. Making sure na wala na talagang makakapasok doon. At hindi na ito madadala ng hangin para bumukas o magingay. Bumalik ako sa kwarto ko noon at nagayos uli ng mga gamit ko. Pero maya-maya ay may narinig akong kumakatok. Medyo naiinis na ako noon kasi pabalik-balik na lang ako. Lumabas ako ng pinto ng kwarto ko at binuksan yung front door namin. Pero wala talagang tao. Napakamot na lang ako sa ulo ko noon. Then bumalik ulit sa kwarto ko. Nung mga oras na yon, ay nagtatype na ako sa Google tungkol sa mga sagot sa assignments ko. Pero maya-maya ay may narinig na naman akong kumakatok, Sir Van. Nung mga oras na yun ay malakas na ito. Kaya napalingon naman ako sa pader na nakakonekta sa kwarto ko at sa katabi kong kwarto. Inilapit ko yung tenga ko roon. At sigurado akong may naririnig talaga akong kumakatok. Yung katok ay hindi tumigil agad. Katok lang yun ang katok. Pero walang nagsasalita sa kabilang kwarto. So ang ginawa ko noon ay kinuha ko yung duplicate na susi sa kwarto ni na mama at papa. At pinuntahan ko uli yung ikatlong kwarto. Gusto ko kasing malaman kung sino o ano yung kumakatok. Hindi naman kasi ako ganong kaduwag. So yung ikatlong kwarto ay wala talagang ilaw since tambakan lang namin ng mga gamit yon. Hindi na nakakapagtaka na noong pumasok ako roon ay talagang madilim. Dala-dala ko naman yung cellphone ko noon, kaya naman ay nailawan ko yung kwarto. Yung mga nadadaanan ko nga lang dahil medyo may kalakihan din yung kwarto. Habang naglalakad ako ay napansin ko yung pader, Sir Van. Sigurado ako noon na yung pader na yun ang nakakonekta sa kwarto ko. Noong una ay wala akong napansin, pero hindi nagtagal ay may nakita akong mga kalmot sa pader. Yung kalmot ay mahahaba na parang hayop yung may gawa nun. Then marumi yung pader, which is hindi na bago since pagkarating pa lang namin sa bahay na yun ay marumi na talaga yung ikatlong kwarto. Napakamot na lang ako sa aking ulo nun. Since hindi ko alam kung ano yung kumakatok. Bukod kasi sa tahimik naman at madilim doon sa kwarto, ay wala naman akong ibang nakita bukod doon sa mga lumang gamit namin na inilagay doon. Aalis na sana ako, pero laking gulat ko noong biglang nagsara yung pinto, Sir Van. Talagang akala mo ay fountain yung pawis ko noon sa sobrang takot. Bigla kasing mas lalong dumilim noong nawala yung ilaw galing sa labas noong sumara yung pinto. Kung kaya ay talagang dumilim sa buong kwarto. Tapos noon ay itinutok ko kung saan-saan ang flashlight ng cellphone ko. Tapos gulat na gulat talaga ako nung may nakita akong nakangiti na matandang babae sa may padulong sulok ng kwarto. Sa sobrang takot ko noon ay sigaw lang ako ng sigaw habang pilit binubuksan yung pinto. Nagbabakasakali kasi ako noon na baka may makarinig sa akin
O kaya naman ay nakauwi na sila mama at papa. At nung inilawan ko ulit ang nakita ko, ay papalapit na sa akin yung matandang babae, Sir Van. Nakangiti lang siya. Tapos may dugo yung mga kuko niya. Tapos yung ilang mga kuko niya ay tanggal na. Yung para bang may kinalmot. At ang hinala ko ay yung pader yun. Iyak lang ako ng iyak at napaupo na lang sa tapat ng pinto habang naririnig ko itong tumatawa. Ang buong akala ko nga nun ay doon na ako mamamatay, Sir Van. Mabuti na lang talaga at biglang bumukas yung pinto at niyakap ako ni na mama at papa. Tinanong nila sa akin kung bakit ako umiiyak. Tinuro ko yung matandang babae. Pero wala kaming ibang nakita, kundi ang isang picture frame na may mukha noong matandang babae. Yung litrato ay may kalabuan na. Natrauma na ako sa kwartong yun simula noon. Hindi na talaga ako bumabalik doon at palagi ko rin yung iniiwasan. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung anong ikinamatay ng matandang babae at kung bakit ito nagpaparamdam at nanggugulo. Pero sana ay matahimik na rin ito. Ayun lang po, dahil napahaba na rin. Maraming salamat po.